Kumain na maya. Bali yung distance natin, mababa. Yung sa may tayo. Ito. Okay. Ayan. Ganito na. Walang jowa, saan ka nakabili niyan, pre? Naka-green na to eh. Yo, magandang araw. Dito kami nang biglaan sa Batangas City. Kasama namin. Ay, Batangas. Batangas lang. Bali, lagpas na kami ng Batangas eh. So, nasan tayo, pre? Nandito tayo sa Sampaguita, Bawan, Batangas. Ayan. Bawan. Uy! May mga Meron NPC sumama dito. bigla. So, tanong ni John Josen, proper way to build unique bike. Yan. So, para sa atin, Goods yan. kasi ano eh, siguro sa akin, proper way to build a unique bike, parang dahil mahilig din ako sa gulong na malalaki, parang i-maximize mo yung capacity ng tire clearance, tapos yung quality. Sa color naman, kahit nga cheapest bike, basta color coordinated, Oo, okay siya. tama, Okay siya. tama. Parang aesthetically pleasing. Maga all black tas polish, okay na eh. Diba? So, kayo ba, paano ba kayo proper way to build a unique bike? Sa akin naman, kahit hindi nagmamatter yung brand kung mahal o mura, pero maganda, parang uniform yung components. Like sa cockpit, kunwari, kung afford mo, uno lang. Uno seat post, uno stem, ganun. Parang ang ganda kung may unity kasi yung components. Parang series yung nangyayari, series ng components yung nakakabit. Ang linis tingnan. Yun, for me, ganun yung maganda. Basta hindi sobrang labo-labo. Like for example, sa'yo, magkakaibang kulay, parang hindi maganda for me. Kung hindi man maging uniform yung brand, kahit sa kulay man lang, may color coordination na tinatawag. Yan. Kay Patrick, man. So, sa akin, recently ko lang din napapansin to recently ko lang din na-discover is pagre-ratio ng kulay sa bike mo. For example, 50-50. Parang tintab ba yan? Hindi, yung Kulay. ano yung lamang na kulay. For example, if you're going to 100% all black or stealth build, so malamang sa malamang puro itim yung components mo, tsaka parts, tsaka frame. So yun, pero pwede mo naman siyang laruin. Pwede mong gawing 50-50, pwede mong gawing 60-40, 10, 60-30, mga ganong ratio. So lalaro-laruin mo lang talaga. At saka minsan kung pipili ka ng kulay sa isang pyesa na gusto mong i-highlight. For example, ang ginawa ko sa bike ko, so charcoal na parallax yun. So mostly itim yung components ko, pero ang pinambasag ko sa kanya is yung Sugino 75 na silver and center of attention siya. So most of the time napapadivert yung attention ng tao dun sa crankset, mamaya-maya mapapaligaw siya sa frame, mapapakita sa ganito, ganon. So yun yung isa sa mga key components sa akin na magpapa-unique sa isa mong build. So yun yung sa akin na recent ko lang din na discover. Ikaw, Tito Harry, nasa'yo? So, for me naman, para magkaroon ka ng unique build, is, yun yung kagandahan sa fixed gear, very customizable siya. So, your bike, your rules, your style, kung anong gusto mo, isalpak mo, wag mo isipin yung opinion ng ibang tao na dapat mag-drop bars ka, dapat mag-wide bars, mag-bullhorn. Kung mag-experiment ka, so, try mo lahat, ilagay mo kung anong nag-work sa'yo the best, tapos kung saan ka komportable, saan ka nakaka-perform ng ayos, go for wider tires kung gusto mo ng comfort, mas thinner tires kung gusto mo ng mas mabilis, ganyan. So, pwede ka maglaro-laro yun yung kagandahan ng fixed gear natin. So, very customizable siya, gawin nyo kung ano yung gusto nyo. Yun lang. Tito Al, paano nasa likod ka kasi. Tito. Paano mag-build ng Hawakan proper ko para unique sa'yo. bike daw? Yung unique na bike, paano mag-build, men? Unique? Oo. Yun yung tanong niya, Ako proper kasi proper akin, way to hindi build. naman kasi ako maarte. I mean, anong proper? Wala. In your own Kahit definition. gold? All gold bike mo? Hindi ako nag-ano. Mine tab? Kung ano, kung yun lang.
Kung anong meron. Hindi ako maano ko. Dolan na ginto. Paano kaya? O, di ba? Ano kaya itsura? O, yun Ano nga? naman, doon ang Ano ba? Paano Hindi. magiging Ako unique kasi siya? kuya, kung ano lang yung dumating sa akin, yun lang. Na-appreciate ko lang siya. Hindi ako ma-style masyado. Pwede rin yun. Oo, kuya. Ito naging, Basta dumaandar, okay na. naging mainit to. Bale kay Al Parish. Bakit galit na galit sa mga nagba-buy and sell? So, Yan. medyo naging ano siya medyo ngayon, di ba? controversial and sensitive topic Meron ka to. bang ano dun, Doc? Steak? Oo, God, break. Tanong lang. Bakit tingin mo nagagalit sila sa buy and sell? May mga certain pages o mga tao. Tapos nagiging ano, debate. Nawawalan sila ng murang pyesa, pre. Pwede yun eh. No? Ano sabi? Sabi ni Maddox, nawawalan sila ng murang pyesa. So parang Oo, parang ina-up ng mga reseller, ganun. no-hold yung ano eh. Ano? Reliable. Ah. Pwede rin. Na, Pwede rin. Sa'yo Sa ba? akin, actually, nung panahon na binubuo ko yung Premium Rush Build, mm, naging reseller din ako at some point kasi nung time na yun, fresh grad ako, wala pa akong trabaho. So, ang way ng income ko ay through resell. Pero yung akin, mga actual na items na nagamit ko talaga. Na tapos yung binebenta ko siya sa kumbaga intended na price, hindi sa price na sobrang mahal, ganun. kumbaga close pa rin sa ano, no, Oo. sa market value. Saka may eh. bonus yun sa ano, kung gaano mo siya katagal na nagagamit. Oh, ayun. Oo. May tinuro sa akin si Tito Dodi. Parang kung kunwari brand new mo binili tapos ibebenta mo, parang 75% na lang nung Original oo, ganun. Kung Parang- galing sa brand new, ganun. Parang sa sasakyan, eh, Oo, ganun. applicable. Oo. May de-appreciation value. Pagkabili mo, hindi na yun yung value. Oh, nun pero agad, eh. going back sa question, bakit Bakit galit nagagalit? na galit Kasi sila sa mga nagbabayan? Merong mga reseller na ito lang napansin ko lang. Hindi naman lahat. Merong mga reseller na hindi nila alam yung binebenta nila. Like for example, nagtanong ako dati. May nakita akong carbon rim. Sir, ano yung carbon rim mo? Tubeless ba yan or clincher or tubular? Hindi niya alam kung paano i-check. Parang anong tamang term doon? Hindi. Walang proper info. Oh, Insight. hindi. towards dun sa, Ayun, parang sa pyesa. may mga reseller na pinasok lang nila yung pagre-resell dahil alam nilang may pera doon. Pero hindi sila knowledgeable sa items na binebenta nila. So, nakaka-off lang na syempre as a reseller, kumbaga dapat alam mo yung info lahat ng binebenta mo. Hindi naman masama mag-resell dahil ako nga galing ako sa pag-resell. Wag lang siguro maging abusado, ganun na kakalabas lang nitong item na to. Pagkakuha mo, inap mo na agad ng triple or double yung price. Ayun. Yun lang. Sa akin naman, Okay ka na, Al? ako, hindi naman ako may nabenta akong pyesa dito at doon na ginamit ko before. Pero sobrang baba. Medyo madalas mababa yung benta ko. Kasi una, second hand ko din siya nabili. So, pag nagamit ko na siya, malamang at sa malamang, may depreciation value. And ito yung isa sa mga kalimitan ko nakikita sa resellers. Hindi uso yung depreciation value. Pataas pa nga nangyayari. Pataas na nangyayari. Appreciation. Ilang pasa na siya sa ibang tao. Yung value. Lalo pa nagmahal. Lalo pa siya nagmamahal. Kahit na nagamit mo siya o hindi, pag napasayo, may depreciation value na agad yun. Kasi, yun lang naman yung dun. Kasi minsan, hindi mo nga nagamit, natambak lang, ang tanong, yung pagkaka-store mo ba ng, for example, mga sensitive na components or fragile components, for example, carbon, maayos ba yung pagkaka-keep mo, ganun. So, basta yung point ko is,
dapat may depreciation value, mapa second hand brand yung or used or not used yan. May depreciation value talaga lagi. And another thing is yung sa akin, yung nawalan ng purpose or nawalan ng katuturan yung entry ng fixed gear as second hand ka bibili. Dati mare-recommend ko pa yun, ngayon hindi na eh. Kasi yun nga, Kasing mahal na rin ng yung mga pyesa na supposedly na binebenta at a lower cost kasi nag-depreciate yung value na gamit, may scalp nung isang reseller and then would be sell for nearly the same price or slightly below the SRP lang. Like sobrang unti lang sa SRP. Nawala yung sense na umaasa ka sa second hand market kasi nag-aagawan na lahat yung tao sa mga pyesa na ibebenta ng mura. So yun, kaya usually ang combat ko sa ganyan, yung mga pyesa kong beef na nanggaling sa akin, binebenta ko sa tropa ko sa sobrang murang presyo. Para alam ko rin naman sa kanila na na magagamit nila and in the long run ma-appreciate nila yung pyesa na nanggaling sa akin. I swear, madami akong pyesa na binenta below 4 digits lang. As in nga, kahit yung ko yung for example na lang, yung GT gutter ball ko, pinang-swap ko lang siya sa Sugino 75s. So, magkano lang Sugino 75s ngayon? Nasa 7 to 8K lang. Yung frame nun, nabili ko lang ng 10K sa tropa din. So, 'di ba? So, kung makipag-swap man ako nun, reasonable kasi nagamit ko siya for 1 year. So, nandun yung depreciation value. So, yun lang yun sa akin. So, ikaw, Tito Harry, masasabi mo doon? Ano ulit yung tanong na bakit galit sa mga buy and sell? Para Actually, parang nasagot yun na nga yung tanong eh. Yun na din naman yun eh. eto magaan lang, parang personal lang natin, men. Tips on maneuvering through tight traffic. Para sa akin, practice lang ng iba't ibang environment ng mabagal muna, tas mabilis na mabilis. Diba? Yes. Ikaw, Al, paano ang tips mo sa pag-maneuver? Maneuver. Parang paano nagsimula? Tips mo sa personal tips natin sa pag-maneuver sa mga Para sa akin kasi mas nakaka-apekto rin yung ratio. Totoo. Yun din yung sasabihin ko sa kumbaga kaya mo siyang pasukin sa ganun kaikling segundo lang. Na siyempre kailangan yung ratio pasok din. Malaki kasi yung factor din yung effort na ibibigay mo dun sa para ma-achieve yung ganong speed. Pag mabigat lang. Mabigat mahirap. Pasukin mo to, kaya ba to ng isang pigako lang? pasok dyan yung yung power versus control. Kasi inaano namin yun, inabalanse lang din dapat. Calcula. Oo. Kasi Power mo. pag power mo, pero hindi mo na e-bike ka nun. Di ba? Titimplahan mo lang. Oo. Yung pinaka-balance eh. Kayo, men, Tsaka paano sa ma-maneuver? traffic kasi, mas kailangan mo yung acceleration eh, kaysa sa speed talaga eh. So, personal opinion ko, I would go for lighter gear ratio, kung gano'n. Tama. Ay, kay Kuya Sig kasi na-experience niya yung sa ibang country na may difference ba dito? Pagdating sa maneuvering. Sa traffic Walang wise, tricycle dun. grabe yung traffic dito. Walang e-bike dun. Oo, mas Pero malala. traffic. Mas malala talaga dito sa Pinas. Isa pa, sa States, talagang nagbibigayan sila. Bukod sa nagbibigayan, may designated bike lane na matino. Walang nakaparada Sa doon, kanila, walang parang ibang yung batas sa gumagamit. bike lane medyo mahigpit no? Pag na-violate mo ng nakakotse ka. Yes. Talagang So, yung rules and regulations. puro kamote. Dito may kasalubong na e-bike. Totoo. Ayun, doon na yun. Minsan may naka-park, may may nakabalandrang basura. Pansin ko rin yung sa yung mga video na na-aksidente. Parang hula ko lang naman. Hula ko lang naman mga naka-heavy gear siguro mga yun. Kaya ganun. Kasi parang ang bigat kasi skid noon. Oo.
Ang bigat yung skid ng, hindi talaga, hindi advisable sa traffic yung heavy gear. Yun na yan. Napansin ko yun, one time, si Jello, yung tropa namin. At ako, nagkasabay sa traffic. Naka-heavy gear siya. Na, hindi naman siya na-aksidente, pero hindi siya makahabol sa akin. Kasi, Yung confidence niya na makalusot. tapos hindi siya maka-accelerate agad. Kasi sa traffic, patigil-tigil tayo. So, kailangan natin mabilis mag-accelerate. Acceleration talaga. Yung coast niya, tol. Oo. Maganda kasi redeem yung coast eh. Oo. Makaka-ganun ba? Nakakapagod sa traffic yung heavy gear. Oo, totoo. Hindi siya pang alikat. Yes. Ang suggestion ko, 4817. Yun yung nagamit ko. Swak na siya sa akin yan. Pero parang na-tolerate naman yung 4816. Nagawa ko rin naman na magsingit-singit sa traffic. Pero pinaka-balance siya sa akin. 4817 or 18. Ayun. 18. Swak. Oh. Next na. Next na tayo. Next. Ikaw. Ako. So, ako naman sa gear ratio, agree ako dyan na ano kasi pag sa traffic kasi, it's a game of confidence. And hindi confidence inspiring ang heavy ratio. Again, sabi nga nila na which is tunay naman, yung heavy gear mahirap pigilan. So, mas mapapagod ka and mahirap din siya ipigaan. Mahirap siya mag-gain ng momentum. So, momentum game lang din tsaka confidence game. So, go for a lighter gear. Like for example, ang para sa akin, ang the best na gear ratio, 47-17 or 48-17, 48-18. Basta mga gear ratio na nasa may 18 tooth or pataas. Tapos Mabigat mga na nga 40... Consider das mabigat na nga dito sa Batangas yung 4816. 48, Mabigat na sa atin. Hindi kami kasi puro bundok dito sa Batangas. Kaya 4870 na yung parang minimum. Wala namang minimum pero parang yun yung standard namin dito. So, dagdag lang din sa, ano nga tanong? Tips ba? Tips on maneuvering. Tips through on maneuvering through traffic. Opo. Pinaka number one dyan, confidence talaga. So, once na magdalawang isip ka dyan, huwag ka na tumuloy. Yun. Once na mag second thought ka, huwag ka na tumuloy kasi madidisgrasya ka lang Meron lalo dyan. kaming ano ni Aljan yung pag nakita mo yung nasa harap mo, nagkasya, most likely ikaw hindi na No. Kasi, nagsasara. Nangyari sa Nagsasara amin yung sa butas Quiapo. yan. No. Sabi ko, Yun na yan. hindi ko kaya yun. Mali pa na lang kung naka-wide bar yung naharap mo, tapos naka-drop bar ka. Possible pa. May 50-50 chance ka pa nun. Another tip din is look 1 to 2 cars ahead of you. So, huwag ka na titingin sa nasa harap mo, tingnan mo din yung nasa harap nila. So, para sa inyo, ano yung ano? Tumingin ka ng malayo. Flexible na drop bar size. Hindi masikip na hindi komportable pang long ride, pero nasisingit ng simple. Siguro 40. 40 akin. 40, no? 40 din ang gamit ko Naka 38 ako pero naipang long ride ko siya noon. Nakakapagod. Pero sa traffic talagang smooth lahat. Talagang kahit mataba ako par. Lusot yan, kahit mataba ako. Relate, kahit ako par. Pasok. Pasok. Sa akin to kasi depende rin sa traffic ng ng sa lugar. Oo. Sa Maynila, hindi. Sa case ng Batangas, 40. Batangas, Ano naman eh. may traffic din dito, pero toxic kasi yung traffic sa Maynila lagi. Iba doon. Gagro. Kakayan doon. Inaano ko ah. Conforme rin sa lugar. Ikaw, pag sa Manila, anong gamit? Gumana naman yung 38. 38. Or 40. 38-40. Pero based din sa ano eh. Minsan kasi di ba may natural na ano. Yun nga. Nasukat na sila kung paano sila didikit. Kaya kasya ka. Oo. Depende na lang sa driver yung kung masyadong pina. Pero yun yung may ano sila eh, sukatan. Yun. Eh, pag nakita ka ng driver na nauna yung kaibigan mo, iaabante niya na yun. Hindi ka na pagbibigyan. Oo, Wala ganun ka yun. sa side mirror. Isa lang pwedeng swerte eh. Pero based din sa sa bike fitting na discussion, nakadepende yung width ng bars sa width ng shoulders mo.
Kasi kung kasya nga yung bars mo, hindi naman kasya shoulders mo, wala din, di ba? Pero, yun. Siguro sa comfort, kung saan ka Tsaka comfortable yung na lang din. geometry ng frame talaga. Ayun pa. Yung bilis niya sa pag Maneuver. Oo. Yes. May Response geometry niya kasi din na may delay, no? mga mahaba wheel. O kaya yung sobrang tight, ang hirap nun iliko sa traffic, baka ano ka, overlap. Yun, Delikado. Eto men, parang simple lang din pero parang simple lang yung sagot dito eh. Tanong ni Mark De La Cruz. In many years, paano nakasabay ang mga fixed gear sa panahon ngayon at ba't sikat ngayon kesa sa noon? Tingin ko ano lang eh. Dati pang may fixed gear, mas social media lang ngayon eh. Mas accessible ngayon. Oo. Totoo. Which is maganda, di ba? Noon kasi Oo, wala kayo. namang, kunwari ako. Nung mga early 2000s, wala namang Facebook pa. Pero ang fixed gear, yan ang pinakaunang bike na bike Oo. discipline, fixed gear. Kita niyo yung video sa Rakta na 1800s pa. May nag FGFS na sa fixed gear. Meron na, no? Oo. Thomas ba yun? Si Thomas Edison pa nag-video nun. Yung nag-invento ng light bulb, siya pa kauna-una nag-film ng FGFS. Ang galing din niya. Lupit. Lupit niya. I mean, kaya siya nandyan na talaga siya. Na-amplify lang ng social media. Kumbaga, kasi nakikita ng kids eh, di ba? Mas lalo silang naengganyo. Tapos nagkaroon din ng mga tinatawag na influencer. Meron nga kaming natanong sa Dampa. Canadian siya na Ad ako. Sabi namin, dun ba sa inyo, may mga bata din na 14 years old nag-fix gear na? Sabi niya, wala. Walang ganun sa amin na mga binata agad. Parang depende sa country siguro. Sa akin, Oo. pre, ito ang pinaka numero 1 nag-amplify sa fixed gear, pre. Windbreaker at TikTok. Sa totoo lang. Sa panahon ngayon. Sa panahon Pero ngayon. nung panahon natin, premium Tito rush Alden. kasi. Premium rush sa panahon namin. Sa mga Umano nung 2015. mid-20s, Mid-20s. Premium rush yun. Premium rush. 2010s, Pero yung mga Gen Z oo. ngayon. Gen Z ngayon. Windbreaker. Windbreaker at TikTok. Yun yung nag-amplify ng Uwi na fixed daw. gear ngayon. And promise, ang dami na bit-bit nung Windbreaker talaga at saka TikTok. Kasi again, it all boils down to accessibility kasi lahat ang daming may access no webtoon na Windbreaker at saka TikTok. Dami nakakakita nun and madami ding mga bagong tao ang naengganyo sa cycling. Ang isa kong talaga sa fixed gear kasi isa siyang entry point toward cycling kasi mura, reliable, and magandang exercise na rin to. So, yun. Pero dati kami, nung time ko, nung 2014, 2015, ganon, ang unang-unang influence ko nun is Maka Frama and Mash SF. Mash SF. Mash SF yung pinakamalaki kong inspiration towards filming, towards yung pagbubuo ko ng bike. Doon nang galing sa mga Mash SF. And mostly dati, Okay na, hindi wala na uso ang TikTok, Instagram, Facebook. Tapustahan na lang tayo So, sa yun. dulo. Tapos na yun. Hindi, may last question eh. Bakal o alloy? Kayo? Ito. Sige. Iba-iba eh. Nanggaling lang ako sa bakal, then nag-alloy, tapos nagbakal ulit. Sa akin naman, bakal sa akin. Para sa'yo, no? Parang, Kasi nag-Caventon ako nun. Actually, ang lakas ko naman nung time na yun. Nasa feel ko yun, na yung peak ko eh. Basic sa akin nun mag 220 km na one shot na ride nun. Balikan. Quezon Province to Batangas. Pero sa traffic, wala akong confidence gamitin yung alloy. Tapos naka-carbon fork pa ako. Parang hindi ko mabalagbag. Kasi pag nasira to, wala na to. Hindi na to mahihinang or... hindi repairable agad hindi kagaya ng bakal. Sobrang pili. Nung nagbakal ako nun, talagang dun lumabas yung kulit ko sa traffic. Pero nung nakaloy ako, ingat na ingat ko. Parang bine-baby ko yung bike ko. Ayun. Still is real. Kayo, bakal o alloy kayo? Kuya. Ako, okay.
Honestly, kung hanggat maaari, parehas. Gusto ko magkaroon ng parehas. Hindi naman sa pagiging kahaman, pero may May choice kanya-kanya kayo, no? kasing characteristics talaga. Ang gusto ko sa steel, yes, pwede mo siyang ibalagbag and mas komportable. Mas komportable yung steel kasi mas malambot siya kaysa sa alloy, mas may bigay ba. Kasi una-unat sa pool, wala tayong suspension sa fixed gear. Ikaw lahat yung kukuha nung imperfections ng kalsada, potholes, cracks. Yan, ikaw lahat ang tatanggap nun. And sobrang liit lang nung tire pressure na apekto eh. So, Music video. aluminium kung gusto ko matulin o manggaralgal sa kalsada kasi may mga aluminium frames talaga na magaganda yung geometry and maganda yung ride feel niya. And steel naman kung for example off-roads like trackless cross and yung mga rides na spiritual, yung enjoyment, pure enjoyment na klase ng rides lang. Pero yun, yung for case ng alloy din is for pang-ahon. Kasi dito maahon dito kaya kung ngayon nag-alloy ako, I need a lighter bike plus a stiffer frame. So yun yung kaya nag-alloy ako. Pero dagdag ko lang to yung isang best of both worlds na frame, yung dati kong GT. Siya, may bigay siya na na parang steel. Pero pag nag-sprint ka na, para siyang aluminium. Tumitigas siya bigla. Ang quirky ng frame na yon, nalungkot lang ako kasi kailangan kong pandagdag sa budget sa Parallax yung GT So kaya ako siya in-out. Pero 10 out of 10, maghahanap ulit ako ng ganung frame. Pero yun, best of both worlds yun. Yung GT Gutterball, promise. Kahit aluminium yun. Bakal or alloy. Hindi pa pwede samang carbon dyan. Hindi, joke lang, joke. Inuhita ng linya. Gandun lang yung bakal o alloy. Pero hindi, Gods. bakal, alloy, carbon, may kanya-kanyang pros and cons yan eh. So, galing ako sa alloy muna, then nagbakal, then ngayon naka-carbon. Gusto ko bumalik ulit sa bakal. Kasi, yes, very lightweight ang carbon, pero hindi mo nga ma-maximize yung kulit mo, hindi mo ma-maximize yung capabilities mo. Kasi iisipin mo, iingatan mo na yung bike eh. Unlike Kasi sa bakal. kahit bato, madident talaga eh, di ba? Oh, yun na. Hindi ka pwede magdagasa, hindi ka Kahit pwede... sariling bars mo madident niya pag bumangga eh. Yun, so... So very limited yung galaw mo sa mga carbon, sa alloy, medyo, oo. Pero bakal, pinaka the best kung pangbalagbagan, wala kang iisipin na baka masira o mababasa. Ito po, sabi ni Allen, sa experience niya ng carbon, parang mas matigas daw sa likod. Totoo ba yun? Sa Aventon ko, oo, ganun din. Hindi Parang ko masay sa ibang frame Yung set. share ni Allen, ang tigas daw eh. Matigas nga. Nasasaktan daw siya sa katawan niya pag ginagamit niya yun. Sabi pala niya. Akala ko dahil din sa frame ko lang, pati pala sa iba. Hindi, nag-try siya ng daw, BXB. Ganun. Hindi niya na kasi ang tigas pag dine-daily niya. Pero parang ang hirap din nga parang masakit sa katawan niya Parang masakit nga sa katawan na absorb mo lahat ng lalo na yung sa Maynila. Samahan mo ng Malulubak 23C. yung mga kalsada doon. Dito may mga magaganda pang kalsada na pili lang pero Doon parang ina-absorb lahat ng katawan mo yung lubak sa Maynila. Wala na talaga tayong mga tanong. Bale, kamusta yung naging experience natin dito? Ngayong araw. Oo. Kami naman magtatanong sa inyo. Sige, ayun. Tatanong sila sa atin. Sige, kami pa. Kayo, bilang mga dayo dito sa Batangas, meron ba kayong mga main differences o napapansin na pagkakaiba sa Batangas at sa Manila? Culture-wise o in general? Mas mas mababaw yung hinga ng mga tao. Parang mababa. Silang gano'n. Oo, ganun. Lalo na dito sa area na to kasi dagat, hangin. Relax lang. Analyze namin yung nung nandun kami sa plaza.
Sa spot dati ng event. Ah. Tinitingnan ko yung mga tao, parang wala masyadong problema. Ah. Tahimik. Hindi aligaga. Oo. Masaya lang. Hindi lang masyadong, alam mo yung stress. Ngitian lang. Hindi toxic. Yun lang, magaan lang siya. Tsaka yung environment, hindi maingay. Ano ba yung lugar na yun? Plaza Mabini yun. Ano eh. Plaza Mabini. Quiet niya talaga. Ang kagandahan kasi dito mabigat yung Hindi, ang kagandahan dito sa yung style, min. sa Batangas by 8 p.m. kalmado. Parang isang oras kami dun sa plaza na yun. Nakapulang ako. Basta pagpatak ng alas 8, kalmado na. Alam mo, Silent Hill eh. Nasanay yung mga tao sa mga ECQ dito. Pansin ko nung after nung pandemic. Simulan nun, yung mga ECQ, BBQ. BBQ Manila. Nasanay na lahat ng tao dito, alas 8 wala na. Pre, pag umuwi ako galing trabaho sa Alabang, alas 8, ang hirap na sumakay ng jeep. Oo, totoo. Mahirap na pagka kunwari, biyahe ka. Hirap nga. Hirap. Gabi. Di, tsaka dito rin sa Batangas. Umuwi ka ng, kunwari, tumambay ka, tapos uwi ka ng alas 8. Ang hirap na umuwi. Wala nang bumabiyahe ng tulog na mga driver nun. Kaya kami pagka nagbabike talaga, amin na amin yung kalsada, kaya kami pag alas nakakapag-pass night ng alas 8. Tapos nakakatawa nga tawag dito, kapag alas 10, galit na yung mga tanod sa amin. Samantalang sa Maynila, ang alas 10, parang maaga pa. Starting pa eh. Oo. Nun yung pag tumatambay kami sa Manila nung pauna-una, nagugulat kami. 11 parang doon pa lang kumukulit ng mga tao. Sa Pabla, sa BGC. Doon pa lang nalabas yung mga kabataan. Sa amin 11 wala, tulog lahat. May bar din ba dito? Meron, no. Pero hindi pa rin. Ladian nga. Iba naman yung pang matanda naman yun. Malayo yun Pang mga, pakay Tatay Perry yun. OG Lemery. yun. Pakay Tatay Perry yun. Kung taga-Lemery ka, alam mo yung Lady Anne. Parang ano kasi yun eh, Vice City. Yung sa bypass gayon. Sa bypass hanggang May ano pa yan. Diversion Alam nito yun, road. for sure. Yung petals. Petals. Competition nila yun eh. Oo. Sa Balagtas kasi yung mga alam namin sa, ano nga yan, sa Balagtas. Playmates. Ang ano kasi ng Batangas. Mga tourist attraction. Hindi, ito gustong napansin namin bago kami sumama. Nung sa ano pa lang, grabe sila mag-organize ng listahan. Parang paano nyo nasana yun na? Ako? Oo. So, dahil ako yung nagpaplano talaga behind the scene ng Sarakta. Kaya ako ganun, makakalimutin kasi ako. Parang ayokong may makakaligtaan ako, kaya Pag may naisip kang lista lang ako ng solid lista. na idea, Ngayon pa nga lang, naglilista na ako ng mayayari sa Alitan 5. gagi. May notes na ako. Yung ipapapremyo naming bike, ganito magiging itsura, geometry. Pwedeng pwedeng Ay, full hindi, bike hindi, na yun. bike. Frame. Sorry. Full bike. Frame lang. Tapos goal, Ayan yun. sana ito, parang i-manifest natin dito. Goal namin na makakuha ng international sponsor by Halitan 5. Chrome! Baka naman, Thompson! Baka naman. Ayan. Parang nangyari na yung Chrome dati, di ba? Yung jersey na Chrome. Sa Pusakalya daw yun. Pwede ulit yun. Ayun. Tama ba, Al? Naku, bakit ko sinabi? Baka may evil eye tayo dito. Hindi, ma-blip natin. 1 minute. Blip na lang para hindi may evil eye. Sa tingin mo, 1 minute ma-blip yun. Pero yun, Wala ng direct. syempre ako, siguro dahil artist din, parang gusto ko, ayokong mag-produce ng hindi talaga maganda. Ganun. And gusto ko yung mapuproduce naming event. Mag-enjoy ang lahat. Magiging beneficial sa lahat ng dadalo. Kaya gano'n na lang din yung raffle namin. Ako na ngayon naumay nung raffle nung Alitan, 1 oras na yata, hindi pa tapos. Dami ng Sobrang dami namin pa-raffle, Tsaka yun, thankful din na mostly yung sponsor namin, hindi namin hiningi. Kusa silang
nag-sponsor. Parang natutuwa sila sa movement na, for example, si Sir Gilbert ng Simple Cycler. Ayan, shout out sir. Nung nakita niya yung ginawa kong, yung dinesign kong frame, tuwan-tuwa siya, tapos nag-PM siya sa akin, may bibigay daw siya sa akin. Yun, tapos pakuha ko kay na Jaire. Yun, tapos, grateful lang din kami sa lahat. Sa lahat. Sa buong community. Sa buong grateful community. Kaya talagang bring back sa community ang nangyayari. Na hindi naman namin ginagawa to earn money. Meron ngang parang mga raffle yung ang daming bumili ng maraming raffle Oo. entry, no? Si Tapos gumana. si Lawrence again. Paldo talaga, parang apat talaga yung nakuha niya. Tapos nakuha niya pa money yung back guaranteed siya. Oo. Parang apat lang ata yung binili niya. 250 pesos. Yung bumalik sa kanya yung mga God and Famous na kung tsaka mga shirt, tsaka yung damit mo. Yan no. Di ba yan yung suot niya no? Ayan, ito. Kagaya yan. Galing sa raffle yan. Ito, shout out Manila Bicycle Club. Galing sa raffle to. Ayun. Tapos, siguro pure lang yung intention namin, yung intent ko sa mga tao. Na pag nagpapa-meeting, parang ganito yung gusto kong mangyari. Tapos, parang ang goal ko is to serve the people. Parang todo effort talaga ako kapag may kagaya nito, kaya naman to nabutong swimming na to as a way of giving thanks to lahat ng volunteer, yung mga kasama natin dito, mga Halitan volunteers yan. And gano'n, naging part kayo ng Halitan, kaya sinama namin yun si Jaire. Kaya ako naman si Jaire binigyan ng bag dahil malaking tulong niya, hindi naman siya dahil sip-sip sa akin si Jaire. Pero nakakontrata kasi na Jaire, instead na bayaran kita ng pakonti-konti sa pagko-courier mo, bibigyan na lang kita ng isang bag na magiging beneficial sa'yo. Ayun. Yung lahat ng mga sponsor na nakukuha namin, sa kanya ko pinukuha dahil nga taga Batangas naman kami, paano namin maasikaso yun? Si Jaira na lang. May buyer ka na daw ng bag mo. Buyer? Hell na. Hell no! Hell no! Kasi solid ng ganito, men. Ito nga, hindi na bumangon eh. Tontuwa na, nanonood na lang eh. Sa sa Si Maddox, imbis na kasama eh. Ano pa ga? Masaya lang ako na nakakagawa kahit hindi naman kami yung mainstream or pinakamalaki. Parang gusto lang talaga namin mag-enjoy. Tsaka bihira lang to, men. Sobra. Para sa amin din bihira. Since 2021. Yan. Unexpected that. Meron kayong gustong shoutout? Shout out. Sarili yung ipa-plug. Pages, shoutout ng mga brand, nag-sponsor. Una-una si Manila Bicycle Club. Pinaka mabait na Si Sir Jose, no? sobrang bait na Sir JM na kausap. Hindi to halong sip-sip pa. Parang sobrang chill lang kausap na Sir JM. Hindi intimidating kasi nangyayari. Tapos siya rin, sobrang grateful lang din siya sa mga tao na kakausap niya. Ganun. Hindi parang ang dating boss nyo ako, ganun, sponsor nyo ako, kaya galang Paano nyo siya ako. mag-release ng product na for sponsorship? Yung total value nung SRP items, di ba? Nakakahiya nga minsan. Sobrang overwhelming. God and nakakahiya. Famous, mga Hindi Ken basta. Bikes. Parang ako mapapaisip ng, uy, teko lang, grabe to seryoso ba to? Kagaya nung Halitan 3, worth 13k na handlebar. Yung God and Famous. 13 or 11k. Yung wide. Oo. Solid yun. Sobrang lupit. Ikaw, baka may shoutout ka dyan. So ito, isa sa mga shoutout din na naging sponsor nung ano to? Yung built cycles. Sina Sir Melvin sa built cycles. Isa pa yun. Isa pa yan, Shoutout napaka-grateful Sir namin Melvin Build Built Cycles. cycles. Yung last niyang ni-sponsor, grabe, overwhelming din. Parang worth nga yan? Nakakapanginig eh. 21? 21k. Nakakapanginig. Grabe. Oo. Parang ang gusto lang naman namin ay sir, anything lang. Anything lang na beneficial. Pero more than beneficial pa eh.
yung nangyayari. Ayun. Kaya, siguro kaya din namin yun nakuha kasi parang kita nga nila yung intent namin sa paggagawa ng event. Hindi naman siya dahil... Tryon all around din, no? Oh, isa Lahat pa ng yun. event. Si Ma'am Rose. Shout out, Ma'am Rose. Bobcat since Halitan Volume 1. Yan, OG. Dude, OG. 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 May Nala- Bobcat Bili din kayo si ng Al, bag eh. nila. Napakasulit. Meron nga di, oh. Naalala ko yung unang sponsor ng Bobcat sa Amin amin. nito. 25 pieces. Oo, na bag. Oh, nabigyan na namin lahat ng nanalo labis pa rin. So, ang ginawa ko, lahat ng tumulong, Volunteers, binigyan ko, yung mga tira. Kasi ayoko namang ibulsa. Yun yung laging iniiwasan ko. Ayoko matempt na mag-uwi ng kung ano nang galing sa... Weh! Oo. Wala. Hindi, kung ganun yun, makikita nyo agad yun sa bike ko eh. Kung meron na akong ngayon, lalabas yun sa bike ko or sa mga suot kong damit. Meron akong nakita. Hindi ko sasabihin. Eto sige, Digba. Meron yan. Shout out. Shoutout nyo na din eh. Shoutout sa mga remaining sponsors natin na hindi nabanggit. Ayun. So, thank you so much. Ang dami. Too many to mention. Sobrang na-appreciate namin yon. Hindi magiging ganito kalaki ang mga events natin kung hindi din dahil sa inyo. And especially din sa mga supporters natin dyan. Yan, kayo na nanonood dyan ngayon. Maraming salamat sa inyo sa patuloy na suporta. And dahil sa inyo, patuloy din nagpo-push at nag-grow yung community natin. So, sana patuloy lang to and sana mas lalo tayong dumami. Ayun. Isa pa, shoutout sa Cards and Lock Rings, pati dun sa folks over at UPD Fixed, mga sina Kuya KR, banda doon, sina Ate Kimobel. So, napaka-solid na mga yon. Hindi Super solid narinig yun nun, sa mic. mga yon. So, Natawa lang nakita. pero yun yung mga isa sa mga shoutout ko. Also, syempre, lagi nakadikit sa bike ko, Crit. Yan. Oo nga, balik ka na, uwi ka na. Uwi ka na ng Si Justin. Release nyo naman yung pahingi kami ng file Ewan ko ng ba? film nun. Palipat-lipat siya ata ng bansa. Sa trabaho niya kasi yun. Ayun, oo nga pala, Dread Geek. Sir Dub Geek. Geek, mabait yan si Kuya. Sobrang solid. Ikaw, Al. Ang sakit Mga ng shoutout ko. mo. Shoutout sa ating lahat. Dito tayo. Shoutout lang. Enjoy lang. Nakapunta kayo dito. Salamat sa oras ninyo. Kahit na- Nag-effort pa kayong gumastos. Kahit na late mamasahe. kami. Oo. Tsaka ano kuya, Ang gawin nyo, kasi sa Alabang kayo sumasakay, di ba? Ang last trip doon mula Alabang to Batangas, 7 p.m. Yun yung huling trip doon. Kaya pagka pupunta kayong Batangas, alas 6 pa lang ng hapon, habulin nyo na yung bus na yun. Oh. Isa pa, pwede kayo matulog sa amin, legit. Ako na nag-invite sa inyo. sa kanila, maganda bahay ng mga to. Pagtapos nito, pagtapos nitong podcast naman, kami. Seryoso. Parang gusto ko rin, kahit Sumama na kayo na. Aray. Doon na lang tayo mag-party. Mamaya tayo. Pero hindi, legit. Pumoto, toxic naman yung mga gobyerno na yun. Malapit lang ba dito, Kuya? Ayun. Malayo. PVP laban. Sakto lang. Malapit sa bahay ng girlfriend ko. Ayun. Shoutout, aking girlfriend, mahal kita. Ayoko na, alis na tayo, pre. Ayun, so, inaaya ko nga mga to mag-ride, pre, dito sa Batangas. Pwede kayo matulog sa amin, tapos simula sa Ikaw bahay. tayo onting reels. Mag-ride na lang tayo. Yun, mag-ride tayo. Huwag na kayo bumoto, ride tayo. Hindi pa sila nakakapunta ng Monte Maria, pre, o kaya Lubolo. Kailangan nila makita yun, decent na May Mama Mary. Nagtatanong to kanina kung saan maganda mag-downhill. O, yun na. Sakto, hali. JG Summit. Walang mga pasok yung May gimbal pa naman, sayang para masulit. O, di ba? May motor to, kung gusto mong... O, yun na. Gusto mo mag-film? O, di ba? O. Andito kami dalawa ni Kino. Life in the fast lane. In the bike lane. Next time na. Next time. Hindi kaya. Okay lang yun. So ano? Masaya kayo dito. Biglaan. Saya ba lahat? Masaya. Ba't parang ang lungkot mo?
Pagod. Pagod eh. Pagod. Lobat na si No, Boss. ba't na? Ayun, sinagad kasi yung ano. Para may umutot. COVID. Para ka. May wako. Wow. Wow. Kasi kami, Ano kami? trip lang talaga kami. Do or die. Do or die. Tinatanong niya kanina, ano pakiramdam mo Wap, na ano, wala tayong masakyan? Wala men, magkakasama naman tayo. Ano ngayon? Nakakatakot pag mag-isa, no? Oo. Pag naiwan ka mag-isa. Kaya sa sobrang naglilikot na lang kami sa terminal, yung mga naghihintay, naiinis na lang yung ano nila kasi nag-aantay sila kami. May bike kami dala, may skateboard. Patalon-talon ka yata dun. Pinagalitan ng guide ah. Kaya galitan kami ng guard. Sinisira ko yung Matrix. Okay, sinisira namin yung tamang sistema. No? May baliw dun. Nag-i-skate sa gitna. Huli kayo, huli. Tawa ko ng tawa gabi. Malapit na rin kami 4:39. bumounce dito no? Oo. Yo, maraming salamat. Goodman, Papa Collective 043. Kayo, ano? Siyempre, brand ko Descent. Ay, Design, shout out. Kay Kuya Sig. Cogs and Lockring. and Directa 043. Cathy. Snoopy. Yung Stray Cats. Pagsulat-sulat ka na. Oh, yan. Yung ano, sa Hometown Crew 1630 Stray Cats. Yeah, shoutout sa mama mo. Ano pa? Shoutout sa mama ko. Ano pa? Uy, Mother's Day nga pala. Mother's Day, oh, Mama, shout out. Mother's Day, ma. Ikaw. Yep. Maddox nagtatayo ng sapatos. Nagtatayo ng sapatos eh. Hindi, ito, nagtatayo ng cleats sa Pasay. Sa mga taga Manila, Pasay, message nyo lang. Oh, message nyo lang siya. Yun, pwede ko na i-end to eh. Shout out, last one. Keep shredding. Mga ano, solid na videos. Panoorin nyo, magaganda mag-film ng mga yan. Solid din yung mga contents nila. Galing ng mga batang. Oh, Good yun. Lalo na yung keep trading. Solid yun. Solid nga yung mga yun. Solid naman kasi doon. Oh, nandun din naman ako noon. Solid yun. Non? Noon. Basta yun. All goods na. All goods. All Maraming goods na. salamat. Pwede na Ay, tayong mga tumayo. pinakang bato. Sunburn na. Tricks mo, ma-half deep eh. Hindi, goods to.